days ago, I just uploaded a video regarding MoneyCut loan application. No? Apply po ako dyan and then at the same time po, no, ginrab po natin dyan na makapag-loan. Naka-small amount na binigay nila sa atin kasi gusto ko lang talagang i-try kung legit ba talaga na 0% interest siya sa first loan. And then I proved na talagang legit talaga na 0% siya sa first loan but 7 days lang talaga ang kanyang repayment terms. And then yun nga, tinry natin, no? So, ang loan ko dyan is 600 pesos. And today po, babayaran ko siya. Ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung magkano yung aking loan amount na after paying this. And then, kung magkano po yung kanyang interest. And i-share ko sa inyo yung full review ko dito sa MoneyCut. Kung talagang good ba siya? Recommendable ba siya? Legit ba talaga siya? Okay ba siya talaga gamitin? Or okay ba talaga mangutang dito? So, lahat po yan, i-share ko sa inyo. So, this time po, open natin yung MoneyCut loan up ko. Makikita po natin sa dashboard ko na dapat magbabayad ako sa September 11, ano. Today po is September 9. Sinasabi ko naman sa inyo, 2 days before, magbabayad na ako dito sa MoneyCut. Dinidikit ko talaga sa due date ko para alam ko kung kumusta ba yung customer service nitong si MoneyCut. By the way, no, regarding po sa customer service ni MoneyCut, no, so wala pang June, no, tawag na siya ng tawag dahil. So parang 4 days to 3 days before the due date, tumatawag na siya, nagbabayad ako 5 days before the due date. Iko-confirm niya kung saan ka daw magbabayad, 7-Eleven daw ba, Gcash. Tawag siya ng tawag, follow up siya ng follow up. Parang nakasura yung gano'n. So, gano'n lang naman. Ba't wala namang harassment? Nagpa-follow up, nagpa-remind lang siya. Which is talagang hindi ko gusto yung gano'n. Yung tawag ng tawag. So, anyways, balik tayo sa dashboard, no? So, babayaran natin tong 600 pesos nga po na utang natin dito. So, click lang natin tong full repayment. And then, nakalagay po dito yung amount na babayaran nga po natin, which is 600 pesos. So, click lang natin tong pay. And then, ito po yung next step. So, nakalagay dito Dragon Pay by Dragon Pay, no? So, pipili tayo ng source of payment natin. Dito, click lang natin tong select a payment option. So, marami nang choices dito, pero si Gcash yung hahanapin natin para mas mabilis. At sa Gcash ako may fund kasi. So, anyways, Gcash Bills Pay yung pinili ko. And then, after this po, nakalagay naman yung instruction, pay manually using your Gcash mobile app bills payment feature. So, a 10 peso surcharge may be applied by Gcash. So, usually naman 10 pesos talaga ina-apply ni Dragon Pay. Anyways, click natin tong agree dito. And then, after that, click natin tong select. Sundan lang po natin yung instruction dito, like, isasend daw ba sa akin through mobile phone or through email yung reference number and then yung instruction. Pero kasi pag Dragon Pay talaga, email talaga ako. Click lang natin tong send instruction via email or mobile. And after that, madadirect tayo sa email natin. Pupunta tayo sa email natin. After that po, magpo-pop up din yung phone number. Kung gusto mo phone number yung gamitin mo to receive the instruction or the reference number yung Dragon Pay. Pero kasi ako sa email talaga ako. So, click lang natin yan. And then, click lang natin yung link dito. And then, kopyahin lang po natin yung reference number, no? Click lang natin. And then, may instruction dito na biller name na po is hindi si Dragon Pay, kundi si Dragon Loan. So, I hope hindi tayo malilito doon. So, punta tayo sa aking Gcash account. And then, dito po, no, click natin tong bills. Agad-agad po, search natin sa may taas yung biller's name natin, which is Dragon Loans po. So, click lang natin yan. And then, fill upan po natin yung info dito sa form niya. So, anyways, meron nga pong 10 pesos na charge. Additional charge po si Dragon Loans sa atin. Fill upan lang natin yung amount na 600 pesos. And then, i-paste lang po natin yung reference number. And then, fill upan natin yung contact number. And after this po, next lang tayo. Review natin yung details natin. And then, after that, confirm lang natin. And then, magbibigay sila sa atin ng resibo. And then, I advise kapag ganito pong nagbabayad tayo sa mga loan app. I-save niyo po yung mga resibo para may proof tayo in case. Email din naman agad sa akin si Dragon Pay regarding sa payment ko daw successful na nga daw po. And then, na-receive na nga daw po nila. And then, agad-agad po pumunta po agad ako sa aking MoneyCut app. Of course, tingnan ko kung okay na ba siya. Then, ayan po, as you can see, nawala na siya. So, meron akong bagong offer. Of course, up to 20,000 pesos pa din po yung offer nila sa akin. But, ang minimum amount, tulong ko dito is 1,000 na. So, first loan offer nila sa akin, ang minimum doon is 500 pesos. So, ngayon, 1,000 to 20,000 pesos na po yung i-avail ko or mai-avail ko. And then, yung payment terms niya po is 14 days, 21 days, and 28 days. Bali, ang payment terms niya po lumalabas po dito na 2 weeks, 3 weeks, and 4 weeks po. So, after 4 weeks, magbabayad tayo. Yun yung pinakamahaba niya, parang almost 1 month. Yung pinakamahaba niya. And then, of course, maglo-loan simulation tayo. Dito, titingnan natin kung magkano yung interest rate po ni MoneyCut sa second loan. So, ito-drag lang po natin yung loan amount po natin dito. Na-drag lang natin kung ano yung gusto natin or gusto nating amount na i-loan and i-try, i-simulate kung magkano ba yung kanyang interest kasi transparent naman po si MoneyCut. So, for me, sagad natin ng 20,000 no, para talagang full
na full talaga tayo dito. So, sagad natin ng 20,000 and then 28 days to pay natin, babayaran. Meron po tayong babayaran na 31,200 pesos kung 20,000 yung ating i-avail na loan dito. So, para malaman natin kung magkano yung interest nun, computin po natin. So, 31,200 pesos. So, minus lang natin sa 20,000 na maximum loan offer nila sa atin. So, ang kita nila sa atin, 11,200 pesos. Napakalaki sa loob ng isang buwan, sa loob ng 28 days. Sure, grabe, napakataas naman. So, anyways, kunin natin yung interest rate ha. So, i-divide lang natin to sa 20,000%. And as you can see, 56%. So, gugo mo ba to sa loob ng 28 days or almost a month? Gugo mo ba? So, grabe. So, legit po pala talaga na totoo yung mga sinasabi nila na grabe talaga yung interest ni Manika at maganda lang talaga siya sa una. Of course, dahil 0% interest. Kung hindi mo pag-iisipan, kung hindi ka nagiging wise, pagsisisihan mo talaga na nag-avail ka ng loan sa second loan offer mo dito sa Manika. Anyways, kung nangangailangan tayo ng maliit na halaga lang lagi, 1,000 pesos lang. No? So, gipit lang tayo. Kailangan lang natin ng pera, 1,000 pesos. No? Bayaran natin siya ng, let us say, 1 month, 28 days. No? So, ang total repayment po natin is aabot po siya ng 1,588 pesos. So, grabe, 1,000 lang yung kinuha mo. Lagpas kalahati yung kanilang interest sa atin. So, grabe kayo. So, anyways, no, galaw-galawin lang natin tong loan amount and then yung terms niya po to pay is 14 days, 2 weeks. So, sa 20,000 pesos, no, ang total repayment po natin dito is 25,600 pesos. Sa loob po ito ng 2 weeks, no. So, computein natin naman ito. So, 25,600 minus 20,000. 5,600 pesos yung kita nila sa atin. Sa loob lang po ito ng 14 days or 2 weeks. So, gaano yun ka-gold, diba? 5,600 divide natin sa 20,000%, 28%. So, kalma, 28% for 2 weeks or for 14 days. Okay lang kayo. So, parang lumalabas sa isang buwan niya talaga 56%. So, walang nagbago, no, kahit kunin natin siya ng short term. Obviously, no, hindi ko nasusubukan. Hindi na po ako maglo-loan dito sa Manika unless magbago siya ng kanyang interest rate and loan repayment terms. Kasi guys, hindi talaga nakakatuwa yung ganito. Lalo nakakalubog sa utang. Though meron tayong utang na loob sa Manika at pinahiram tayo sa first loan, 0% buo natin natatanggap. So, pinaka-way niya para kumita siya sa atin, babawian niya tayo sa second loan. Ngayon, kung hindi tayo aral dito, kung hindi tayo aware, of course, mabibiktima talaga tayo nito. So, nakakalungkot lang, no? Kasi alam natin si Manika is registered to, si IC submitting entity. Ito, legit to si Manika, legit na loan up to, pero hindi nakaka-legit talaga yung kanyang interest rate, which is ito talaga. Kainin lang talaga tayo ng interest rate nila. So, maybe I can recommend this one kapag pang emergency purposes, pang pecha de peligro. Kasi sa first loan niya talaga is legit naman talaga na 0% interest. After that, hindi ko na siya marirecommend. Sa second loan, third loan, fourth loan, or marami pang mga loans dito, no? I cannot recommend talaga to have a repeat loan talaga dito kasi hindi talaga siya nakakatuwa yung interest rate niya. So, okay na nga sana ako kung 15% monthly, natataasan na nga ako 15% monthly, natataasan na ako dun sa standard ni BSP, no, about sa mga interest sa mga online lending platforms na up to 15% lang dapat. So, okay na sana ako dun. Pero itong mga 56%, hindi talaga guys. Grabe, hindi siya talaga nakakatulong sa atin, ano. Illegal yung ganitong interest rate, no, na 56%. Anyway, sino bang nakatry sa inyo dito kay Manika? You can comment down below your real life experience talaga dito sa Manika. Or din, aware yung mga ibang viewers natin, aware din po tayo regarding Manika, kung paano ba talaga siya gumalaw. So, i-update ko kayo regarding that. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. See you on my next video. Bye!